Binabati kita, host, sa pag-activate ng treasure hunting system. Maaari mong sundan ang treasure map para mahanap ang mga kayamanang nakatago sa mundo, lahat ng mga bihirang kayamanan, at maabot ang tuktok ng iyong buhay. Ako. Na-activate ko na ang sistema. Kung totoo ang treasure map, kaya ang lupa sa ilalim may nakabaong kayamanan dito. Cheryl? Mahal, anong ginagawa mo dito? Sean, gusto ko ng diborsyo. Sawa na ako sa'yo, talunan ka. Tara, putulin na ang ugnayan. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Cheryl, seryoso ka ba? Talaga, ang ating Cheryl ay napakagaling. Hindi ba sayang na siya ay kasama ng isang talunan na tulad mo? Ikaw ang nagtulak sa asawa ko na hiwalayan ako. Niloko mo siya para bumili ng kotse at bahay. Sige, pero pinapahiwalay mo siya sa akin? Baliw ka ba? Sean, tama na. Si Mia Sai ay aking matalik na kaibigan. Bakit naman siya magsisinungaling sa akin? Nagmamaneho ng excavator sa construction site araw-araw? Anong kinabukasan mayroon ng isang talunan na tulad mo? Cheryl, sa lahat ng mga taon na ito, nagtatrabaho ako sa site, sa ulan o sa araw, ibinigay ko sa'yo lahat ng sahod ko. Hindi ba sapat iyon? Sapat na. Tigilan mo na ang kalokohan. Pirmahan mo na lang ang mga papeles. Sige. Ipirmahan ko. Ang 5 taon na ito, nasayang ko sa isang aso. Binabati kita, Cheryl. Hindi ka na mapipigilan ng mahirap na lalaking ito. Cheryl, pagsisisihan mo ito. Ikaw, isang mahirap na tao ay mananatiling mahirap. Bakit mo pa sasayangin ang iyong hininga sa talunang ito? Tara na! Panginoon, pakiusap, sana mayroong isang bagay sa ilalim. Ito ay mayaman ako. Totoo ito. Mga gintong barya ng hunyuan, 3.8 kilo. Halaga ay 2,500,000 dolyar. 2,500,000. Kaya ang mapa ng kayamanan sa aking isip ay totoo. Sa kasalukuyang presyo ng ginto, ito ay dapat malaki ang halaga. Anong ginagawa mo? Hindi naman tumakas ang asawa mo kasama ang iba? Nabaliw ka ba? Hoy. Alis na ako. Biro lang. Anong problema sa kanya? Ginoo, hindi kami nagpapalimos sa tindahan namin. Bumibili ka ba ng ginto dito? Mayroon akong magagandang bagay. Umalis ka dito, ang dumi mo.
Sandali. Miss Chin, Ginoo. Naghahanap ka bang magbenta ng ginto? Ito lang. Sabihin mo ang presyo. Ginoo. Ito ay mga sinaunang gintong barya na may 100 taon na kasaysayan. Maaari mo bang ibenta lahat sa akin? Sige. Mas mabuti ng ibenta ng maaga bago magkaroon ng problema. bawat isa? Bibigyan kita ng 800,000. May 32 dito. Kukunin ko lahat. Wow, talaga bang ganoon sila kahalaga? Ginoo, hindi ka ba nasisiyahan? Hindi. Kung mayroon kang magagandang bagay sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling ibenta sa akin. Kung antigo man, o anumang bagay. Ang aming Miss Chin ay ang panganay na anak na babae ng pamilya Chin. Huwag. Ako si Shonko, magtulungan tayo ng higit pa sa hinaharap. Sige, Sean. Nakatanggap ka ng 25,600,000 dolyar. Ang aking mapa ng kayamanan ay may napakaraming lokasyon. Kung huhukayin ko lahat ng mga bihirang kayamanan na nakabaon doon, lulutang ako sa pera. Aalis na ako ngayon. Mr. Ko, ingat po kayo. Kung si Sean ay pumunta sa tindahan sa hinaharap, ipaalam mo sa akin. Si Miss Chin. Matutuwa si nanay kung malaman niyang may pera ako. Sobrang saya niya. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan niyo lang kami ng ilang araw pa. May utang kayo sa amin na 200,000 dolyar. Bayaran nyo na ngayon. Pero ang pamilya namin ay wala na kaming pera. Matandang bruha, tumigil ka sa pagpapanggap. Tigilan mo na ang pag-arte. O baka, dapat na nating gibain ang bahay na ito. Tama ka, ang utang ay dapat bayaran. Iyan ang tama. Tara na. Tigil. Nanay. Okay ka lang? Anong nangyayari? Dahil lahat iyan sa asawa mo. Asawa, hiwalay na ako sa anak mo. Kaya, nandito ako para kunin ang ilang bagay na pag-aari ko. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Sino sila? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, umutang ako ng pera sa kanila para bumili ng kotse. Pero ang resibo, nasa pangalan mo. Ano? Ikaw na mapag-aksayang babae. Isa kang linta. Anak. Ang hiwalayan siya ay tama. Nanay. Pasensya na. Naging masamang anak ako. Pinahirapan kita. Tumigil ka sa pagpapaliban. Bayaran mo na ngayon. Kung hindi, gigibain namin ang bahay mo. 200,000 lang naman, di ba? Ililipat ko na sa iyo ngayon. Natanggap ang 200,000 dolyar. Matalinong galaw. Mga lalaki, tara na. Ang tambay na ito ay may pera na pala. Anong masasabi mo dyan? Kayo. Huwag na kayong magpakita sa bahay ko. Lumabas kayo. Well, Shonko, naglakas loob ka palang magtago ng pera. Mahal, ito ba ang talunan mong dating asawa? Itong lalaking ito? Kenneth, mula ngayon, ako ay sa iyo. Mahal, tiyak na. Aalagaan kita ng mabuti. Tigilan mo na. Cheryl. Anong ibig mong sabihin? Sino siya? Ito si Kenneth Tan, ang panganay na anak ng pamilya Tan. Kenneth Tan, ipinakilala ko si Cheryl sa kanya. Kaya, kayo pala ay magkasama na sa simula pa, di ba? Isang lalaking tulad mo? Sa tingin mo magsisisi si Cheryl? Mula ngayon, Cheryl ay mabubuhay. Isang marangyang buhay. Shonko, mabuti ka sa akin. Pero, si Kenneth lang ang makapagbibigay sa akin ng lahat ng gusto ko. Huwag ka lang magsisi. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? Baka isang araw nasa kalye ka, namumulot ng basura. Mahal, umuwi na tayo. Tara na. Ako, Shonko, sumusumpa sa langit. Ipapaluhod kita. Luluhod ka. At hihingi ng tawad sa akin. Anak, saan mo nakuha ang lahat ng perang iyan? Nanay. Huwag kang mag-alala. Ang anak mo ngayon ay kayang kumita ng maraming pera. Simula ngayon, bibilhan kita ng malaking bahay. Ang bawat pagkain sa bahay ay may manok, pato, isda, at karne.
Eto, nanay, kunin mo ito. Dalhin mo sa kwarto mo. May gagawin pa ako. Sige, lulutuan kita nga masarap. Si. Sa ilalim ng bakuran na ito, ano kayang magandang bagay ang naroroon? Ano ito? Hoy? Bakit walang nakasulat? Sa loob, walang nakasulat. Kasulatang walang titik, magpatak ng dugo para angkinin. Halaga, walang katumbas. Kasulatang walang titik. Kailangan ko bang magpatak ng isang patak ng dugo dito? Ito ay isang manual ng martial arts. Naging ganito ako kalakas. Talagang lumakas ako. Ngayon, kaya ko nang talunin si Kenneth Tan at ang kanyang mga kasama, at gulpihin silang parang aso. Ayon sa mapa ng kayamanan, sa bakuran ko, may nakatagong kayamanan. Salamat sa mga ninuno sa kanilang basbas. Ito ay Jade Chinabato. Pinakamataas na grado ng Imperial Green Jedi. 75 kilo. Hindi alam ang halaga. Madalas kong marinig na sinasabi ng mga tao, mahal daw talaga ang natural na jade. Ang bagay na ito ay siguradong malaki ang halaga. Kailangan ko itong ibenta. Uy, anak, saan ka pupunta? Para yumaman. Yumaman? Uuwi ka ba para sa hapunan? Hindi. Naku, itong bata. Mr. Sean, nandito ka na naman. May dala akong magandang bagay. Tingnan mo kung gusto mo. Si... Ma'am Yana, nandito na naman ang lalaking iyon. Nasaan siya? Don, Sean. Sa pagkakataong ito, anong magandang bagay ang ibebenta mo? Tingnan mo.
Bibilhin ba ninyo ito? Isang piraso ng jade na ganito kalaki. Inukay ko ito sa likod bahay ko. Sabihin mo na lang ang presyo. Sa likod bahay mo. Wah. Tingnan ko muna. Ma'am Chin, hindi ito maaaring. Walang pagkakamali. Ito ay kilala bilang ang Esmeralda Verde ng Jadet, na siyang Imperial Green. Imperial Green na ganito kalaki? Imperial Green. Ang pangalang iyan astig pakinggan. Mr. Ko, itong jade mo, napakaganda ng kulay, wala itong katumbas na halaga. Ang hitsura nito ay magpapababa ng halaga ng mga nangungunang jade sa merkado. Itong jade mo ay isang kayamanan na kayang bumili ng ilang lungsod. Kung maaari mo bang sabihin sa akin kung magkano ang halaga nito? Para sa jade na ito, mag-aanok ako ng $100 milyong. Hindi. Mag-aalok ako ng $500 milyong. Wow, ganun ba talaga kalaki ang halaga nito? Hindi ba siya humanga? Mr. Go, hindi ka ba nasisiyahan? Ang aming pamilyang Chin ay makapagpapasok sa iyo sa mataas na lipunan at bibigyan ka ng mga bahagi ng kumpanya. Hoy, nga pala, may sama ako ng loob sa pamilyang Tan. Maaari mo ba akong tulungan dyan? Ang pamilyang Tan. Isang mababang antas na pamilya lang. Kung nais ng pamilya Chin naming alisin sila para itong pagdurog ng langgam. Talaga? Talaga, Sean. Si Miss Chin ay kilala bilang Ice Queen. Ang mga lalaking humahabol sa kanya ay nakapila sa labas ng lungsod, at siya ay talagang nakikipag-flirt sa gunggong na ito. Paano kung ganito? Ang pamilya Chin namin ay nagwo-host ng isang auction. Itong jade, ilalagay namin ito sa auction. Kung magkano man ang ibenta nito, sa iyo na lahat. Auction. MMHMM. Kukuha lang kami ng handle fee. Isipin mo ito. Bilang pakikipagkaibigan. Ano sa tingin mo? Sige, napagkasunduan na. Ito ang imbitasyon. Ingatan mo ito. Salamat, Mr. Tan. Salamat sa pagsunod kay Mr. Kun. Yung lalaking si Sean Ko hindi kailanman makakarating sa isang high-class party na tulad nito. Kung tutuusin, ito ay dahil sa aking bestie, na ngayon ay dinadala ako mula sa dukha tungo sa yaman. Siyempre, Bakit siya nandito? Go. oy. Ang lugar na tulad nito ay para sa isang katulad mo na pumunta. Ikaw pala. Sean Ko, pwede ba namang tumigil ka sa pagiging stalker at istorbohin mo ako lagi? Baliw ba kayo? Nandito ako para sa auction ngayong gabi. Ikaw? 5 taon na kitang sinusundan. Wala ka ng pera. Anong magandang bagay ang meron ka para i-auction dito? Ito ang lungsod ng Daloy. Ang pinaka-eksklusibong auction. Sino nagpapapasok sa'yo? Bitawan mo ako. May imbitasyon ako. Seguridad. Anong problema, Mr. Duan? Ano ba ang trabaho mo? Itapon mo itong basurang tao sa labas. See? Ito ang imbitasyon ko. Wala kang karapatang paalisin ako. Ito ang pinakamataas na antas ng imbitasyon ng pamilya Chin. Ano? Ninakaw niya yan. Tawagan ng pulis at arestuhin siya. Put ng ina, sawa na ako sa'yo. Ikaw! Kailangan ko pang pumili ng araw para paluin ka. Sean Ko, siya ang matalik kong kaibigan. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Ikaw, Kun, tingnan mo. Inaapi niya ako. Bastos ka! Gusto mo bang mabugbog?
Pinalo mo ako. Ikaw na mapagkunwari, batang pasaway ang tunay na basura. Babagsak kita. Tigil. Mr. De La Cruz, Miss Lim, matagal na tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo? Miss Lim, ninakaw ng lalaking ito ang imbitasyon mo. Nahuli ko siya sa akto. Ganoon ba? Ito ay isang napaka-importanteng imbitasyon. Paano napunta sa kamay ng isang tagalabas? Mr. De La Cruz, ang lalaking ito ay isang ordinaryong manggagawa sa konstruksyon. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Kenneth Tan. May sama ka ba ng loob sa kanya? Siyempre, hindi alam ng lalaking ito kung ano ang mabuti para sa kanya. Paulit-ulit niya akong ginugulo. Ganoon ba? Oh! Miss Lim, itong lalaki, wala siyang kwenta. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita dito? Mukhang ang paglapit sa anak ng pamilya de la Cruz ay ang tamang hakbang, ang galing niya. So, ito ay... Siya ang master na sinabi ko sa iyo. Ang makita ay maniwala. Ikaw ay si Mr. Ko. Oo, ako iyon. Ang pinuno ng pamilya De La Cruz ay talagang magalang sa kanya? Ito, anong nangyayari? Tatay, magsisimula na ang auction. Alis na ako. Nais ko sa iyo ng magandang gabi. Mauna ka na. Tapos na ang auction. Pagkatapos, ako na ang bahala sa kanila para sa iyo. See you. Sayanko, huwag mong isipin na makakapasok ka ng palihim sa venue. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos ng auction, ang pamilya De La Cruz ay tiyak na hindi ka pa kakawalan. Maghihintay ako. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang mayabang bata, para ka ng patay. Eksakto. Hintayin mo na lang na kunin ng pamilya De La Cruz ang bangkay mo. Ang kahihiyan na naranasan ko dati, ipaparamdam ko sa iyo ang 10 beses na kabayaran. Mga kababaihan at mga ginoo, magsisimula na ang auction. Kinansela namin ang lahat ng orihinal na exhibits. Ngayong gabi, isa lamang misteryosong kayamanan ang aming i-auction. Diyos ko, iyan ba ay isang imperial na berdeng jade? Hindi pwede. Paano magkakaroon ng ganoon kalaking imperial na berdeng jade? Ang jade na ito ay isang obra maestra. Ito ang pinakamagandang jade na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ka nagkakamali. Ang item na nasa subasta ay ang imperial na berdeng bato. Tinatawag namin itong puso ng emperador. Matapos ang pagsusuri ng aming appraisal team. Ito ay ang tanging extinct na jade sa mundo. Ang kulay nito ay napakadalisay, napakalalim. Mula sa ibabaw hanggang sa gitna, walang nakikitang pagkakaiba ng kulay. Halos buong berde. Makikita mo ang pinakakahangahangang kulay. Ang panimulang bid ay 80 milyon. Ang bawat pagtaas ng bid ay hindi bababa sa 10 milyon. Wow! Ang panimulang bid lang ay 80 milyon. Ito ang mundo ng mayayaman. Ang talunang si Sean Ko ay hindi pa nakakita ng ganoong karangyang tagpo. Kung alam nila na akin ang jade na ito, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Sayang naman, Cheryl. Ngayong gabi, pagsisisihan mo ito. Cheryl, wag mo napansinin ang talunang si Sean Ko. Naglakas loob na dayain ng pamilya Chin. Patay na siya. Magsimula na ang bidding. Bid ko ay 100 milyon. Bid ko ay 150 milyon. Bid ko ay 200 milyon. Mayaman na ako, talagang magiging mayaman ako. Bid ko ay 430 milyon. Baliw ka ba? Itong walang kwentang bato ay nabebenta ng ganoon kalaki? 430 milyon, isang beses. Bid ko ay 800 milyon. Lahat pakiusap at tumigil na sa pagbid. Si Hedgao ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Daloy. Ang puso ng emperador ay tiyak na kanya. May iba pa bang magbibid? 800 milyon, unang tawag. 800 milyon, ikalawang tawag.
Binabati natin si Hedgao sa pagkapanalo ng puso ng emperador, na ibenta sa record price na 800 milyon. Salamat sa inyong lahat sa inyong pagkabukas palad. Hindi pa nakakita ng bato na naibenta ng ganoon kataas na presyo. Ganyan ang mayayaman. Cheryl, kasama mo si Kun. Magiging ganyan ka rin kayaman balang araw. Susunod, inaanyayahan natin ang may-ari ng puso ng emperador, ang nagmamay-ari. Sean ko, pakiusap pumunta sa entablado. Sino ang lalaking ito? Siya ang may-ari ng puso ng emperador? Ang malayan ng puso, emperador ay si Sean ko. Binabati kita. Paano nangyari iyon? Sean Ko, pwede bang tumigil ka sa pag-arte na parang stalker? Na sinusundan ako? Baliw ba kayo? Nandito ako para sa auction ngayong gabi. Ang bagay na ito ba talaga ay sa kanya? Imposible. Dati siyang bumibili sa akin ng mga bag at kailangan niyang mag-ipon ng matagal. Itong Emperor's Heart mo ay tiyak na ninakaw. Lahat? Itong lalaki ay isang mahihirap na probinsyano. Ang kanyang ina ay nabubuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng basura. Paano siya magkakaroon ng Emperor's Heart? Ninakaw na gamit at naglalakas loob pa siyang magpaka-importante dito. Ang nanay ko ay namumulot ng kalat, ngunit hindi siya nagnakaw o nandambong. Pakisabi nga, bakit ka nagkakalat ng chismis tungkol sa akin? Ang mga tao mula sa ibaba ay laging may likas na magnanakaw. Ang nanay mo ay isang kawawang tao at ikaw ay wala ring maganda. Mahilig ka talagang magkalat ng chismis, ha? Tama. Lahat. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Sa kanyang mahirap na itsura, paano siya magkakaroon ng Emperor's Ring? Peste. Kun, Oo, sinaktan mo ako. Ikaw na hamak na bastard. Ikaw, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kayo na mga walang inang basura. Ngayon, tuturuan ko kayo ng tamang asal. ang mukha ko. Sean, sobra ka na. Pinalo mo ang isang tao sa ganitong okasyon? Talagang bastos ka. Walang modo. Tulad ng inaasahan ko, galing sa kanal. Walang hiya. Ito ay isang malaking kahihiyan. Nag-aalboroto siya dahil nahihiya. Nakita niyo ba yon? Sino ang pumalo? Suriin ang mga kamera. Aling kamay ang ginamit ko? Pumalo ka at ayaw mong aminin? Sean, tama na. Cheryl, umuwi ka sa kung sino ang may pera. Ikaw, Akala mo may karapatan kang magsalita? Ikaw ano? Sabihin mo. Kung sabihin niyang kumain ka ng Thai, gagawin mo rin ba agad-agad? ikaw, Tinatawag mo akong tae? Ako. Kung sinira niya ang mukha ko, hayaan mo akong kumilos. Paanong nang ahas ng magkalat ng kasinungalingan dito? Paninirang puri kay Ginoong Chen. Sa tingin ko, gusto mong mamatay. Miss Jin, huwag kang maniwala sa talunan na to. Nagsisinungaling siya. Mga gwardya, bigyan siya ng 100 sampal. Huwag pakiusap. Huwag. Miss Jin, patawarin mo ako. Mali ako. Salamat. Huwag na kitang makita sa lungsod ng Daloy. Kalad ka rin siya palabas. Opo. At kayong dalawa, Hindi na namin uulitin. Hindi na namin uulitin. hindi. Tama na. Zoe, ngayon, ako ay may anunsyo. tatay. Ngayon, ang puso ng emperador pampagana lang. Susunod, ipinapahayag ko ang isang mas mahalagang bagay. Magsasagawa rito ng paghahanap ng manugang upang maging kahalili ng Qin Group. Pamunuan ang Qin Group? Sino ang magiging mapalad? Tama ba ang narinig ko? Hindi, tatay. Tatay. Pasensya na sa hindi komportableng sitwasyon. Ilang taon na akong hindi maganda ang kalagayan. Ang hindi ko kayang bitawan ay ang kasal ni Zoe. Alam ko, lahat kayo ngayon dito ay ang mga piling tao ng lungsod ng Daloy. Kaya, sino ang gustong pakasalan ang anak ko?
Kun, ikaw? Zoe, ang mga ginoong ito ay ang mga piling tao sa lungsod ng Daloy. Pumili ka. Tatay, hindi ko sila gusto. Wala na akong maraming oras. Ngayon, kailangan mong pumili ng isa. Ginagawa ito ni tatay para sa ikabubuti mo. Pipili ako. Siya ang pipiliin ko. Sean ko. Ako ang pipiliin mo. Ano yon? Paano siya magkakagusto sa isang mahirap na tulad mo? Zoe, sigurado ka bang siya ang gusto mong piliin? Tatay. Napagpasyahan ko na siya. Hoy, Miss Jean, napag-isipan mo na ba ito? Kakadiborsyo ko lang. Ang unang asawa ang naghirap. Ako ang makikinabang. Gusto ko ang mga lalaking may asawa na dati. Ang mga lalaking diborsyado ay marunong mag-alaga ng babae. Kaya, Mr. Ko, hindi mo ba ako gusto? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mahal, ang kasal ay isang malaking bagay. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Tatay. Siya ang pipiliin ko. See, kung gayon, ang pamilya Chin ay tatanggapin siya bilang manugang namin. Ipinapahayag ko, Sean Ko ay ang magiging manugang ng pamilya Chin. Paano nangyari ito? Tara na, hindi tayo dapat magtagal dito. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Makikiraan po. Dadaan ako. Salamat. Sana hindi kita natakot. Hindi naman. Salamat kay Miss Jean sa pagligtas sa akin. Bakit mo pa ako tinatawag na Miss Chin? Tawagin mo akong asawa mo. Bakit ang dami mong pawis? Ako. Ang bango niya. Fiancé ka na. At nahihiya ka pa rin. Tigilan mo na. Sino ang nahihiya? Tama. Dahil magpapakasal na tayo. Bukas, bumili tayo ng mansyon na may tanawin ng ilog bilang bahay natin sa kasal. Mansyon na may tanawin ng ilog. Siguradong napakamahal niyan. Ilang 10 milyon lang. Ako ang magbabayad. Ang mga mayayaman talaga, diretso lang. Nandito ka na. Dito ka nakatira. Dati, trabaho. Umupa lang. Nobyo na kita ngayon. Dito nakatira. Akala ng mga tao, inaapi kita. Tara, isasama kita para bumili ng mansyon na may tanawin ng ilog. Tara. Di hindi na ako magpipigil. MMHMM. Sakay na. May kailangan akong gawin na urgent. Pasok ka na.
Sabihin mo lang, bibili ka ng mansion sa top floor na may tanawin ng ilog. At ako na ang magbabayad. Si, Saan ba galing itong probinsyano? Layas. nandito ako para bumili ng apartment sa top floor na may tanawin ng ilog. Hindi ba ito yung namumulot ng basura? Shonko? Ano? Natanggal sa construction site? Pumunta dito para makigamit ng aircon? Gusto kong makausap ang tagapamahala ninyo. Ang tagapamahala namin? Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Umalis ka na agad dito. Anong nangyayari? Tagapamahala, isa lang siyang manggagawang migrante. At pumunta dito para magpaka-importante at makigamit ng aircon. Sinabi ko sa'yo, nandito ako para bumili ng bahay. Ang mga bahay namin dito, ang pinakamura ay lampas 1 milyon. Kaya mo bang bilhin yan? Umalis ka dito. Ganito ba kayo trato sa mga customer? Layas, kung patuloy kang magpapakalat dito, ipapabali ko ang mga binti mo sa security. Security, kinaladkad nyo tong talunan palabas. Bitawan mo ako. Lalakas loob mo bang sakta ng nobyo ko? Miss Lim, bakit ka narito? Umalis ka sa daan ko. Ganyan ka ba magtrato sa mga kliyente? Miss Lim, isang hindi pagkakaintindihan lang. Miss Lim, nabulag ako. Hindi ko alam na siya ay kasama mo. Narinig ko lang na sinabi mo. Babaliin mo ang binti niya. Miss Lim, minamaliit kita. Hindi dapat ako nang maliit ng sino man. Pasensya na, Miss Lim. Pasensya na. Miss Lim, may pamilya akong binubuhay. Hindi ko kayang mawala ang trabaho ko. Mr. Ko, kasalanan ko lahat. Patawarin mo ako. Pakiusap. Mr. Ko, Noong minamaliit mo ang mga tao, naisip mo bang magiging ganito ka? Huwag kang magalit. Ako na ang bahala. hoy, na-offend mo ang panganay na anak ng mga Lim. Huwag ka nang pumasok bukas. Magpapadala ako ng tao para humanap ng mas magandang bahay. Ang mga bagay na ito, huwag mo nang alalahanin. Oo, Tara na. oo. Miss Lim, Sa pagkakataong ito, talagang ginago mo ako. Huwag ka nang pumasok bukas. tagapamahala, hindi patas. Paano naging posible na si Sean Ko ay nakapasok sa pamilyang Lim? Pasensya na. Naranasan mo ang hindi maganda. Okay lang. Ang ganitong bagay, nakita ko na dati. May nararamdaman akong papatay. Sean Ko, Zoe Lim, ang inyong mga buhay ay binili ng $80 milyong. Mamatay. Patay na ang target. Tapos, Anong problema? Hindi maganda. Bakit mo ako biglang niyayakap? Sa harap ng lahat, nakakahiya. Binibinichin. May humahabol sa atin. Ano? ito. Paano nangyari ito? Sinong tumambang sa akin? Sila. Buhay pa sila? Hindi ako makapaniwala. Bawat beses. Ang swerte nila. Sino ang naglalakas loob na humabol sa atin? Nagkamali ka ba ng kita? Kumapit ka ng mahigpit. Si, Yung bag ko. teka dito. Nasaan sila? Nasa likod kita. Huwag kang gumalaw. Manatili ka lang. Huwag gumalaw. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa'yo? Sige, barilin mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sabihin sa'yo. Wala akong baril. Niloloko mo ba ako? Hinahanap mo ito. Kailan niya kinuha? Hindi maabot. Hoy, maganda. Ang ganda ng katawan mo. Manyak ka! Ang ganda ng mga binti. Hindi rin masama. Hinahanap mo to. Ikaw, sino ka ba? Hoy, bilang iyong target ng pagpatay,
Hindi ba dapat alam mo lahat tungkol sa akin? Pero ikaw, sino ang nagpadala sa'yo? Unang patakaran ng pangkat Agila. Talagang walang paglabas ng impormasyon ng kliyente. Ang pangkat Agila. Nagtatapos ang swerte, dumarating ang kamalasan. Malas. Malupit ang tadhana. Nabitas. Ano ang ginawa mo sa akin? Wala. Naglagay lang ako ng spell ng kamalasan. Para parusahan ka, ngayon. Magkakaroon ka ng malas sa buong araw. Ano ang sinabi mo? Nakagat ko ang dila ko. Ang malas. Magpakabuti ka lang. Lilipas din ang malas. Sean Ko, papatayin kita. Sean Ko, papatayin kita. Bakit okay ka pa? Ako. Kamay ko. Uy, munting dilag, mas mabuti pang maghanap ka ng ligtas na lugar para malampasan ang bagyo. Sana mahirap ang buhay mo. Magkita tayo sa susunod. Okay ka lang. Ang bag mo, Oh, tingnan ko. Nasaktan ka ba? ayos lang ako. May tao mula sa pangkat Agila. Pangkat Agila. Alam mo, Sila ang pinakamapanganib na organisasyon ng mga mamamatay tao sa mundo. Sino mang target nila ay parang patay na. huwag kang matakot. Kalmahan mo lang. Nandito ako, hindi ka nila sasaktan. Mukhang kailangan kong kumuha ng mga seryosong bantay. Saan? May biglang nangyari sa kumpanya. Kailangan kong bumalik. Si. Talagang ayaw mong sumama sa akin. Ako. Mas mabuti pang hindi. Magiging sagabal lang ako. Pumunta ka sa kapehan, sa itaas at hintayin mo ako. Salamat, mahal. Miss Chin, ang lupon ay nagkakagulo. Tara na. MM. Binabati kita, amo. Sa loob ng 100 metro, may lumitaw na kayamanan. Isang bagong lokasyon ng kayamanan, sa ilalim mismo ng gusali ng Chin Group, gaya ng inaasahan. Ito na siguro. Ayon sa mapa ng kayamanan. Nasa paradahan na ito. Dito mismo. Pero itong sahig na semento, paano ko huhukayin? Isang kabanata ng aklat na walang salita, tila tungkol sa telekinesis. Nahanap ko na. Langit at lupa bilang bulb. Espiritu ang gumagabay sa enerhiya. Sumusunod ang mga batas. Telekinesis sa aking palad. Kunin. Ito ay Saan napunta? Dahil sa iyo, ang kumpanya ay nagdusa ng hindi na maayos na pagkalugi. Umalis ka. Bakit ako dapat umalis para sa iyo? Manager Dela Cruz, ito ang upuan ni CEO Chin. Lahat. Pasensya na. Nahuli ako.
Two, dahil sa malaking pagkakamali sa iyong trabaho, ang $1 bilyong na order ng kumpanya ay nagdusa ng pagkalugi. Sa pamamagitan ng resolusyon ng board, epektibo kaagad. Ikaw ay tinanggal sa iyong posisyon bilang presidente. Napagpasyahan ng lupon na hindi ka nakwalipikadong maging presidente. Hindi ako kwalipikado. Ikaw ba? Ikaw ang may hawak nito. Ang produktong pampaganda na antikulubot ay nakatanggap ng labis na negatibong reaksyon sa merkado. Nagdulot ito ng malawakang protesta ng mga customer. Sa mga nakaraang araw, hindi tumitigil ang pagtawag sa legal department. Bibigyan ka namin ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ka pa rin makabuo ng isang solusyon, dapat kang magbitiw. Gumalaw na si Zoe. Hindi na magtatagal bago magpalit ng kamay ang boss ng De La Cruz Group. Presidente Chin, nagkakagulo ang lupon. Tara na. Totoo ba ito? Ang matandang tuso na si Yana Lim ay pinakialaman ang data ng produkto ng maaga at nakipagsabwatan sa lahat ng mga direktor para pilitin si Zoe na bumaba ngayon. Ganyang kalupit? Oo naman, mas mabuting pumili ka na rin ng panig. Maghihintay na lang tayo ng promotion at yaman. Bakit mo ako tinitingnan? Tinitingnan kita, ano ngayon? Sabihin mo na. Sino si Zoe? At ano ang plano niya? Pwede mo akong patayin. Hindi ko ipagkakanulo si Zoe. Ayaw magsalita, ha? Sino si Yana Lim? Lumayas ka dito. Sino si Yana Lim? Lumabas ka dito. Anong ginagawa niya dito? Ay naku, paano sila nahuli? Ano ito? Nakasalubong namin ang ilang alipores sa daan. Inasikaso na namin sila para sa'yo. Mga alipores. Ginoong Chin, lahat sila ay mga tauhan ni tagapamahala de la Cruz. Narinig ko. Gusto mong si Presidente Chin ay magbitiw bilang CEO, tama? Taga saang departamento ka? Wala kang pakialam. Ikaw pala, ha? Peking datos. At ngayon, naglakas loob ka pang guluhin ang mga shareholders sinusubukang sirain ang ating Presidente Kin. Tito, ikaw talaga. Zoe, huwag kang maniwala sa kalokohan ng taong ito. Sige, Ipapahamak mo pa ang sarili mong pamangkin, palagi kang gumagawa ng maruruming paraan. Halika dito. anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pag-usapan natin ito ng maayos. Mag-usap tayo. Tito, bakit mo ito ginawa? Zoe, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Anong ebidensya meron ka? Binibintang ka lang niya ng wala. Hindi ba ito ang matibay na ebidensya? May tumututol ba? Ang matandang Soro na si Yana Lim, binago ang data ng produkto ng maaga, nakipagsabwatan sa lahat ng miyembro ng board at pinipilit na paalisin si Zoe ngayon. Napakadumi ng laro. Oo, pumili ka ng panig. Mapromote tayo at yayaman. Nakuha mo? Bingi ka ba o ano? May problema pa ba? Ikaw na mismo ang tumingin sa CCTV ng elevator. Papuntahin na ang investigasyon team. Habulin ang lahat ng sospek at walang iwanang bakas. Opo, So, ito ay isang pagkakaintindihan lang. Ganap na pagkakaintindihan. Yana Lim. Sibak ka na. Wag, Zoe. Pakiusap. Pinalsipika mo ang data at nagdulot ng malaking gulo. Bawat sentimo ng perang iyon, babayaran mo. Pakiusap. Alang-alang sa pamilya. Ikaw. Sa loob ng maraming taon, nandaya ka sa libro, nagnakaw at tumanggap ng suhol. Akala mo ba hindi ko alam? Ang perang iyan. Isuka mo, bawat sentimo. At kayong iba, sino mang gustong sumama sa kanya, sisibakin ko kayong lahat, mga gwardya. Dalhin na siya. Zoe, alam ng tito mo na mali siya. Zoe, hindi mo magagawa ito sa tito mo. Zoe, hindi mo pwedeng tratuhin ang tito mo ng ganito. Lahat, ang susunod na 72 oras, ay isang kritikal na pagkakataon para sa reputasyon ng ating brand. Lahat, may magandang ideya ba? Presidente Chin, ito ay ganap na lampas sa kakayahan ng kumpanya. para makaalis sa gulo na ito, napakahirap. Hindi ko inakala na ang kayamanang nakukay ko. Hindi ko inakala. Kakakain ko lang, ay malaki ang maitutulong kay Zoe.
Zoe? Kaya kitang tulungan. Umuwi ka muna. Hintayin mo akong matapos. Pagkatapos hahanapin kita. Eto. Ito ang pildoras ng kagandahan. Tiyak na makakatulong ito sa iyo upang malutas ang problema. Ito ay isang bagay na makapagpapabata ng mga tao manatiling bata magpakailanman. Ang pildoras ng kagandahan. Kunin mo. Ito ay sayang. Gwapo na ako, sapat na. Hindi mabibili. Isang tableta lang makakapagpabago ng iyong kapalaran muling hubugin isang perpektong mukha ng immortal. Sean, ngayon ba talaga ang tamang oras? Nagbibiro ka pa ba? Mukha ba akong nagbibiro? Subukan mo at makikita mo. Oo. Ikaw ang napili. Ako, Miss Jean. Maawa ka. Ako ay hindi karapat-dapat mamatay. Ito? Gagana ba ito? Walang mamamatay, di ba? Sean, walang mapapatay, di ba? Dahan-dahan lang. Panoorin mo ito. Wow! Ito, ano bang nangyayari? Umata talaga ako. Ito. Anong himala na tableta ito? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sean, itong pampaganda mong tableta, saan ito nanggaling? Mayroon ka pa bang iba? Ito lang ang meron. Pero, maaari mong kunin ang formula ko at gawin ito. Malulutas nito ang problema mo. Formula. Kunin mo ang aking formula, kalahati lang ng kita ang gusto ko. Talaga. Kunin mo na lang. Uy, magkasundo tayo. Huwag kang masyadong formal. Pagkatapos ng tagumpay nito, tiyak na gagantihan kita ng mabuti. Tingnan mo. Sa unang buwan, nakapagbenta tayo ng 100,000 unit. Ang kabuoang benta ay lumampas sa 1 bilyon. Ang pampaganda ay nagdulot ng himala sa negosyo. Susunod, batiin natin ang nagtatag ng pampaganda, Sean Ko. Sean, salamat. Ang CEO na Reyna ng Yelo ay talagang kusang humalik sa kanya. Ano ang relasyon nila? Sa lahat, sa pagkakataong ito, gusto kong mag-anunsyo ng magandang balita. Ginoong Ko ay ang aking nobyo, at siya rin ang tagapagmana ng Grupo Chin. Sean Ko, ang fiancé ko, at tagapagmana ng Chin Group. Ma'am Chin, sa wakas, namulaklak na ang punong bakal. Eksakto, sino itong lalaki? Para makuha si Ma'am Chin ang pinakamaganda sa syudad. Binabati kita, Ma'am Chin, naniniwala ako na ang grupo, sa ilalim ng pamumuno ninyong dalawa, ay tiyak na aabot sa mga bagong taas. Ang charity gala bukas, siguraduhin dumating ka. Gusto kong ipahayag ang iyong pagkatao sa publiko at ipakilala ka sa mas maraming celebrity. Sige. Bago ako umalis, maghuhukay ako ng isa pang kayamanan. Ayon sa treasure map, ang lokasyon ay nagpapakita dapat dito mismo. Nasaan ito? Nahanap ko na. Hindi ko inaasahan na lumabas kasama si Zoe Chin ay magti-trigger ng treasure map. Sa ilalim ng damong ito, anong uri ng kayamanan kaya ito? Ito ay ginseng kumpara sa mga naunang kayamanan. Ito ay pangkaraniwan lamang. Anong nangyayari?
Master Ang Kati-Kati. Sino yung nagsasalita? Ako to? Oy. Ikaw, munting bagay, marunong kang magsalita. Master. Tigilan mo yan. Ah, ito bang ginseng ay malapit ng maging espiritu, di ba? Itong dahong ginseng ng kaguluhan bumalik sa buhay, mula sa kamatayan halaga ng pagpapabagong katawan halaga. Binata, mali ka. Ang ginseng na ito ay malinaw na isang likas na kayamanan ng lupa. Ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Tito, sino ka? Pwede mo ba itong ibenta sa akin? Ah, syempre, pwede ko naman itong ibenta. Ako bibigyan kita ng 100 milyon. Kailangan mo lang bigyan ako ng isang ugat na buhok. 100 milyon para sa isang ugat na buhok, nagbibiro ka yata. Ang matandang ito ay mukhang baliw na yata. Ngayon, ituturing ko na lang itong limos. Aray, Master ang sakit. Tito, itong ugat na buhok, eto, iyon na. Talagang ibibigay mo sa akin? Ah, kunin mo na lang. Ah, pakiusap, binata, iwan mo ang iyong pangalan. Ang kabutihang ito ngayon, Victor. Sa ibang araw, tiyak na gagantihan kita ng malaki. Hindi ko binabago ang aking pangalan, ni ang aking apelido. Sean ko mabuti. Tatandaan ito ng matandang ito. Hoy, wag mong kainin yan. Hayop ka! Anong pinakain mo sa lolo ko? Gago ka! Anong pinakain mo sa lolo ko? Lolo, siya ba ang apo ng matandang ito? Oo. Ang ganda niya. Paano ka naman basta-basta kumakain ng kahit ano? Oh, Sylvia. Ayos lang ako. Oy! Sila na. Hindi ba ito si Sean ko? Itong lugar ay para sa mga mahihirap na tulad mo na puntahan? Kenneth Chan. Kilala mo siya? Siya? Construction worker lang siya. Oo, Sylvia. Itong lalaking ito ay walang kwenta. Ikaw, dapat maging mas maingat. Siya, ano ba talaga ang pinakain mo sa lolo ko? Eto. Kakahukay lang. May lupa pa. Ikaw, sinusubukan mo bang patayin ang lolo ko? Hoy. Kung hindi niya ako pinakiusapan, hindi ko sana ibinigay. Sylvia, pinaghihinalaan ko sinadya niyang sakta ng buhay ng matanda. Oo, Sylvia. Buhay at kamatayan ito. Sa tingin ko, dapat mong dalhin ang matanda sa ospital agad. Sa tingin ko kayong dalawa ang kailangang pumunta sa ospital. Seangko, anong ibig mong sabihin? Kailangan niya ng psychiatrist. At ikaw, dapat dumiretso ka na sa morgue. Hoy, ikaw. Lolo, kung ang lolo ko ay magkaroon ng anumang aksidente, babayaran mo ito ng iyong buhay. Paano ka naman makapagsalita ng ganyan? Sinusubukan ko siyang iligtas dahil sa kabutihan. Lolo? 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 Gising? Lolo? 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 Gising? Lolo? Hindi pwede. Gising, Lolo? Talagang wala na ang matandang ito. Anong nangyari, Lolo? Ay naku, biglang namatay na lang yung matandang lalaki. Guro, si Victor Garcia ay masyadong mahina para sa tonic. Nasa pansamantalang estado siya ng pagkawalang kilos. Binigyan ko lang siya ng isang maliit na ugat. Isang ginseng, ako pinagpala ng diwa ng langit at lupa. Isang ordinaryong katawan ng tao hindi kayang hawakan. Ah. So sinasabi mo buhay pa siya? Opo, Guro. Ikaw! Pinatay mo ang lolo ko. Miss Sylvia, pakiusap, huminahon ka. Ang lolo mo, baka mailigtas pa siya. Sean! Patay na siya! Paano mo masasabi iyan? Miss Sylvia, ang lalaking ito, masama siya. Ikaw, huwag mo siyang pakawalan. Pinatay mo ang lolo ko. Ipaparamdam ko sa'yo. Magbayad ka ng dugo mo. Miss Sylvia, sinabi ko sa'yo, maililigtas pa ang lolo mo. Ikaw, walang kwenta. Gusto mo pa ring lokohin si Miss Sylvia? Naghahanap ka ng kamatayan? May almoranas ba sa bibig mo? Hindi ka tumatahimik. Kuya Kun, ayos ka lang? Seanko, paano mo nagawang manakit ng tao? Ano naman kung sinaktan ko siya? Sasaktan din kita. Seangko, sinaktan mo talaga ako. Sinaktan kita, ano naman? Kung patuloy kang magsasalita, dudurugin ko ang bibig mo. Tumahimik kayong lahat, mga guwardiya. Dalhin ang mamamatay tao na ito at alisin siya. Oo. Magandang babae.
Malaking hindi pagkakaintindihan ito. Sylvia, buhay talaga ang lolo mo. Sinusubukan mo pa rin akong lokohin? Saktan ninyo siya hanggang umamin siya. Ang mang-insulto kay Sylvia. Sean ko, tapos ka na. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi na nakaligtas ang matanda. Malapit na akong mabugbog hanggang mamatay ng mga ito. Sylvia, maawa ka naman. Sylvia, pakiusap, patawarin mo siya. Zoe, anong ginagawa mo dito? Siya ang fiancé ko. Pakiusap, hayaan mo kaming mabuhay. Ang fiancé mo? Si Sean ko ay pumatay sa alkalde ng lungsod, nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen, at naglakas loob ka pang hayagang protektahan siya? Ano ang sinabi mo? Ang matandang ito ang alkalde ng lungsod. Kung gayon siya, ay ang apo ng alkalde. Utang niya ang kanyang buhay sa lolo ko. Sumusumpa ako na babayaran niya ito ng 100 beses. Sylvia, tiyak na may ilang hindi pagkakaunawaan. Tama na, Zoe King. Kung ipipilit mong protektahan siya, wala akong pakialam na ipadala kayong dalawa upang mamatay ng magkasama. Mga guwardiya, kunin ninyo ang dalawang istorbo na ito at arestuhin sila. Opo. Lahat, tumigil. Tigilan nyo na yan. Lahat kayo. Lolo, buhay ka? Kalokohan. Kailan ako namatay? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Si Lord Garcia ay nasa bingit na ng kamatayan, halos paralitiko na. At ngayon kaya mo na talagang tumayo at maglakad. Lolo, umaling na ba ang binti mo? Ako ngayon ay malaya na sa sakit at paghihirap. Pakiramdam ko, parang bagong tao ako. Ang galing, Lolo. Akala ko iiwan mo na ako. Paano nangyari to? Hindi pala namatay si Lord Garcia? Nakita mo? Sinabi ko sa'yo. Ang lolo mo ay maaaring mailigtas. Dahil maswerte ang lolo ko. Anong kinalaman mo doon? Kung maglalakas loob ka pang bigyan ng lolo ko ng kung ano-anong pagkain, pagsisisihan mo. Sylvia, huwag kang bastos kay Mr. Ko. Lolo, siya ang dahilan kung bakit ka nakoma. Naku, kung hindi dahil kay Mr. Ko na nagbigay sa akin ng ugat ng ginseng, ang mga buto kong ito ay matagal nang nailibing. Ano ang sinabi mo? Posible bang siya talaga ang nagpagaling kay Lolo? Ginoo, salamat sa pagligtas ng buhay ko. Ako ay luluhod sa harap mo. Matanda, tumayo ka po. Hindi ko ito matatanggap. Ang apo ko ay bastos lang kanina. Sylvia Garcia, Lolo? lumuhod ka ngayon din. Humingi ka ng tawad kay Mr. Ko. Lolo, gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya? Sylvia, Sylvia, anong problema? Huwag mong takutin si Lolo. Gising. Nakita ko. Nagpapanggap na patay, ha? Ginoo, pakisagip ang apo ko. Lord Garcia. Ang apo mo? Bigla ang sakit lang. Hindi naman malaki. Ano? Huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang iligtas. Magaling. Salamat sa pagligtas mo sa kanya. ito ang apo ng City Lord. Huwag kang magulo. Bahala na sa akin. Hindi pwede. Bakit siya naghuhubad? Anong ginagawa niya? Lord Garcia, manatiling panatag. Tiyak na ililigtas ko ang apo mo. Siya. Kinakamot niya ang dumi? Ginagawang tableta? Panoorin mong mabuti. Ito ang aking sikretong formula. Ang himalang tableta. Nakapagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit na walang lunas. Ito. Anong ginagawa mo? Ang tableta na ito ay para lamang sa mga nakatadhana, hindi mabibili ng salapi, hindi ipinagbibili. Kung gayon, ibigay mo sa kanya agad. Miss Sylvia, narito na ang gamot.
Miss Sylvia, uminom ka ng gamot. Pagkatapos, gagaling ka. Ayaw ko. Lolo, ako, ayos lang. Maayos na ako ngayon. Aba, anong himalang gamot? Ang gamot na ito, hindi pa man napapasok sa bibig ko, pero nawala na ang sakit. Amen. Victor, mapakumbabang nakikiusap ako sa inyo, sir. Itong pampahaba ng binti at pampadilat ng mata na gamot, ibenta mo sa akin. Lolo, huwag kang magpaloko sa kanya. Sabi ko na sa iyo, ang gamot na ito ay para lamang sa mga nakatadhana. Kinuha niya. Talagang kinain niya. Yaw, dali. Humungi ka ng tawad sa sir. Po, Pasensya na. Hindi ka ba kumain? O kaya, gugulong pa ako ng mga pil na putik para sa iyo. Wag. Ginoong Chen, Zoe. Pasensya na. sir, po, dahil iniligtas mo ang apo ko at ako, ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Wala yon. Hindi na kailangan banggitin. Maging magkaibigan lang tayo, sapat na para sa akin. Hindi siya naghahangad ng katanyagan o kayamanan. Ang binatang ito, talagang bihira. Magkaibigan? Lola, hindi siya karapat-dapat na maiugnay sa pamilyang Garcia. Ginoong Garcia ay isang tunay na bayani sa kanyang henerasyon. Paano naman nag-mutate ang genes ng mapunta sa iyo? Ikaw, Ginoong Chen? Ang apo ko, 20 taon pa lang. Gusto mo bang mag-asawa o hindi? Ano? Ikaw, gusto mo ba ng asawa o hindi? ano? Lolo? Ano bang pinagsasabi mo? Ayaw kong pakasalan ng tulad niya. Mr. Ko, magaling siyang lalaki. Nagpapakatanga ka. Kahit mamatay ako, hindi ko siya pakakasalan. Sinungaling siya. Kahit bulag ako, ayaw pa rin kita. Lolo, tingnan mo siya. Magagalit ako kung siyang mapangasawa ko. Lord Long, Sean ko ay ang aking mapapangasawa. Mapapangasawa? Oo. Ayos lang. Hindi ka pa naman kasal. Pakasalan mo ang apo ko. Hindi ka magsisisi. Ginoo, tara, maging. Magkaibigan na lang, hindi na kailangan na ituloy pa. Pag-isipan mo ba? Tatanggi ako, natatakot ako na ang asawa ko ay magsiselos. Lord Long, may mga apurahang bagay kami. Aalis na kami. Sean, kakagaling mo lang ba? Talagang pinanasan. Yang malaking piraso ng alikabok. Hulaan mo. Kinain mo ba talaga? Nagloloko lang ako sa kanya. Sokolate. Tara na. Ang galing mo. Siyempre, tingnan mo kung sino ang kausap mo. Teka, paano kung kainin kita? Eh di hindi ba ako magiging Diyos agad? Hindi, guro. Binabati kita, Panginoon, sa pagtawid mo sa iyong mga hangganan. Ang walang salitang banal na sining ay umabot sa ikalawang antas. Ang iyong paglilinang ay sumigla. Nakalusot ako. Pero bakit? Ang sama ng pakiramdam ko? Hindi sumasagot sa mga mensahe. Hindi sumasagot sa mga tawag. Sean, saan ka galing? Hindi ba ako umangat? Eh bakit nararamdaman ko napakasakit? Sean, nasa loob ka ba? Bukas ang pinto mo. Papasok na ako. Sean, bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Ano ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Naaksidente ako habang nagsasanay. Lumabas ka, umalis ka, Nagsasanay. Ano ang pinagsasabi mo? umalis ka.
Hindi ako aalis. Hindi ako pwedeng umalis. Ikaw, tingnan mo ako. Ang kamay niya. Sobrang lamig. Nakakapanatag. Sean, gising. Bitawan mo ako. Ang katawan niya. Sobrang init. Sean, ikaw. Sean, ikaw muna. Bitawan mo muna ako. Bakit nandito ka pa? Hindi ba sinabi kong umalis ka? Ikaw, ang temperatura mo ay parang hindi tama. Nabanggit sa tala ng pamilya. Kapag ang purong yang energy ay hindi balanse, parang nasusunog ang katawan. Nasusunog ang mga meridian sa sakit at kailangan agad ng balanse ng yin-yang. Sean, alam ko, ano ang kailangan mo. Bakit ang kanyang paghawak ay nagpapagusto sa akin ng sobra? Ipinanganak ako sa taon ng yin, buwan ng yin, at oras ng yin. Ako ay may yin code na konstitusyon. Malaki ang naitulong niya sa akin. Panahon na para sa akin, na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Hayaan mo akong tulungan ka. Kagabi, iniligtas niya ako. Dapat ba akong tumakas na lang? Magkunwaring walang nangyari? Makipagtalik sa kanya tapos tatakas, hindi yan pagkalalaki. Gising ka na. Binibining Chin. Kagabi. Huwag kang mag-alala. Kusang loob ko iyong ginawa. Kahapon, una ba niyang beses iyon? Mag-aayos muna ako. Uhu. Binabati kita. Banal na sining na walang salita, ikalawang antas, 50% na ang progreso. Kahapon lang ako umabot sa ikalawang antas, at lampas na sa kalahati. Maaring. Dahil sa kanya. Sumama ka sa akin mamaya kumain. Aba. Si Miss Chin ang magbabayad, kailangan kong maghanap ng mas mahal na restaurant. Walang problema. Pamilyar ang gandang iyon. Anong tinitingnan mo? Buwisit! Bakit ko sila makikita rito? Nasa isang assassination mission ako, pero ang target, si Sean Ko ang bumaliktad sa akin. Zoe, binili na ang inyong mga buhay para sa $20 milyong.
Impyerno ka! Kakalagay ko lang ng sumpa ng malas sa iyo para parusahan ka. Ngayon lahat ng bagay ay magiging mali para sa iyo. Noong araw na iyon, nabulunan ako sa tubig. Umutot at natamaan ang sakong ko, hinabol ako ng aso nung lumabas ako. At nung umuwi ako, ninakawan ang bahay ko. Ngayon hindi ko sila pakakawalan. Super, eto ang pera para sa iyo. Tulungan mo akong habulin yung kotse sa unahan. Si. Gago ngayon, maghihiganti na ako. At ipapadala ko kayong dalawa sa impyerno. Pagkatapos kagabi, para bang pinakain niya ako. Puno ako ng enerhiya. Ang mga kamay at paa ko, laging malamig, ay naging mainit. Ginoo, ma'am. Handa nang umorder? Siya na naman. Wala namang mapanganib sa mesang ito, di ba? Isa nito. Opo. Dalawa nito. Salamat. Sean, ikaw na ngayon ang fiancé ko. Mag-ingat ka sa pag-uugali mo. Oo kagabi naman. Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw kagabi hindi ka ba nagsasaya? At paulit-ulit mong sinasabi sa akin. Huwag tumigil. Tumahimik ka. Ilang araw na kitang hindi nakikita, itong lalaki ay talagang nakuha ang loob ng babaeng CEO. Pero hindi kayo mabubuhay para tamasahin iyon. Nainom ninyo ang aking kamandag. Pareho kayong para ng patay. Salamat. Ginoo, Ginang, nandito na po lahat ng in-order ninyo. Mukhang itong lalaki ay hindi pa sumusuko. Kainin mo habang mainit pa. Para lumakas ka. Kagabi, ikaw nasubukan mo na lahat. At gusto mo pang mag-replenish? Ano? Hindi ka pa kontento? Tumahimik ka. Hindi ka ba mapatigil ng pagkain? Kain na, kain na. Bakit hindi ka kumakain? Baka naman, may nahanap siya? Ano ba? Nabisto na ba ako? May problema ba? Panoorin mo ito. Pasensya na po, kuya. Ginoo? Ginang? Kumusta ang pagkain ngayon? May problema ang steak na ito. Ah? Ay nako! Ay nako! Alam na ba niya? Sinasabi ko sa iyo, may mali sa steak mo. Manager, Ginoo, paano ko kayo matutulungan? ang restaurant ninyo naghahain ng mga pagkain ganito ang kalidad sa inyong mga VIP na panauhin, tama ba? Hindi. Siyempre hindi. Ano ang ginagawa mo? Manager, sinunod ko ang normal na pamamaraan. Masyadong maalat ang putahing ito, mapait na ang lasa. Mababa ba talaga ang inyong mga pamantayan? Mapay. Ang lethal powder ay walang amoy at walang lasa. Paano siya nakatikim ng pait? Bakit hindi mo subukan mismo? Para hindi mo isiping pinaparatangan kita. Kinain niya ang may laso na steak at nag-asta siyang parang walang nangyari. Baka expired na ang lethal powder. Ano pang hinihintay mo? Tikman mo na.
Ang lasa normal lang naman. Talaga? So ang sinasabi mo mali ang panlasa ko? Hoy, teka. Sa platong ito, bakit may buhok? Paano ka nagtatrabaho? Pasensya na ma'am, papalitan namin agad. Kayong dalawa. Hindi, Sean. Siya, ano bang problema sa kanya? Zoe? Anong maganda sa pagkain ng mga puti? Tara, isasama kita sa tunay na handaan. Ito ang tinatawag mong handaan. Oh, Ito ang tinatawag mong magarbong pagkain. Isang magarbong pagkain. uwa. Ginoo, Kinansel ko yung inaabangan ko. Isang Michelin star na pagkain. At dinala mo ako sa isang street stall. maupo ka. Iba ka talaga. Miss Lim, huwag mong maliitin ang street stall na ito. Ang lugar na ito, dito ako kumakain ng mahigit 20 taon. Ang paborito kong kainan. Pinakamasarap na lasa. Salamat sa pagpunta, guwapo. Pero ang tindahan ko ay 2 taon pa lang bukas. Pasensya na, nagkamali ako. Sige, Ginoo. Yung dati. Darating na. Sean ko, mas mabuti siguraduhin mo na ang reputasyon ng lugar na ito ay sulit sa pag-cancel ko ng $3,000 na pagkain. $3,000. Ah, $300. Sisiguraduhin kong kakain ka ng sobra hanggang gumapang ka palabas. Eto na. Mag-enjoy kayong dalawa. Tikman mo, pinakamasarap kapag mainit. Pampalamig at inihaw na karne. Maraming salamat. Mag-enjoy kayong dalawa. Tikman mo. Walang biro. Ang sarap pala. Eto, tikman mo ito. Ito ang specialty nila. Ang sarap din ito. Itong simpleng carinderia ay mas masarap ang pagkain kaysa sa mga top chef. Ginoo, kukuha ako ng 5 pang steak. Gusto ko ng 20 steak. Salamat. Binabati kita, host. Sa loob ng 100 metro sa paligid mo, may lumitaw na kayamanan. Haha, hindi ko inaasahan na kumain sa karinderya ay magbubukas ng bagong lugar ng kayamanan. Sean. Sean ko, Ano? bakit ka nakatulala? Busog ka na? Busog na ako. Masarap dito. Sulit na. Busog na ako. Tara na. Isasama kita para makakita ng astig. Talagang mamangha ka. Ikaw, isasama mo ako para makakita ng mundo. Hindi sasama? Sige, kalimutan mo na. Hoy, hintayin mo ako. Nasaan siya? 10 minuto ang nakalipas. Ipinangako mo sa akin na nandito mismo ang target. Narito pa ang amoy. Kakalabas lang ba nila? Nina, ang iyong kamakailang pagganap ay talagang binigo ako. Si Sean Ko ay isang ordinaryong sibilyan lang at hinayaan mo siya sa harap mismo ng iyong ilong na makatakas ng 3 beses. Chief,
Kakaiba talaga ang taong ito. Pakisagot ka ba? Totoo naman. Si Shonko ay hindi kumikilos tulad ng isang ordinaryong tao. Ano pang hinihintay mo? Sumama ka sa akin. Dapat natin siyang hulihin sa pagkakataong ito. Opo, Ginoo. Sean, sigurado ka bang may kayamanan sa tiwangwang na lugar na ito? Nagsinungaling ba ako sa iyo? Uy, tingnan mo. Nahukay mo nga. Shonko, Zoe. Ngayon, personal kitang ihahatid sa iyong kamatayan. Ikaw si Shonko. Shonko, pareho kayong patay na. Matigas ang lalaking ito. Buhay pa. Mukhang may dala siyang backup. May tapang. Sayang. Ang ulo niya natamaan ng pinto. Ikaw. Shonko, huwag mo silang guluhin. Sila ay ang pinakamapanganak na grupo ng mga assassin sa mundo. Lalo na ang leader nila, si Kenji Cruz, isang galaw, at magkakaroon ng madugong labanan. Ako iyon. Imposible. Sean, tayo ay mapapahamak. Bakit ka nag-aalala? Duwag ka talaga. Paano mo patatakbuhin ang Chin Group mamaya? Pero sila, Tama na ang usapan. Patayin mo ako o pahirapan. Kahit ano. Sige. Dahil gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko ang hiling mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking nakamamatay na saksak ng espada. Umanda kang mamatay. Araw at buwan, langit at lupa. Kapangyarihan ng universo. Hey. Talagang sinira niya ang throat seal strike ko. Hinahanap mo to. Amo, hindi ka naman ganoon katigas, di ba? Ikaw, binalaan na kita kanina. Hindi basta-basta tong lalaking to. Mali yata ang impormasyon. Tumahimik ka. Sean, huwag mo siyang habulin. Malapit na dito ang mga tao ko. Anong ginagawa niya? Antas ng banta na upgrade sa SSS class. I activate ang maximum kill order. Magpaalam ka na. Patay na ako. Kailangan ko nang umalis dito. Kung hindi, siguradong sira na ako. Ikaw. Teka lang. Saan siya pumunta? Sige, ayos na lahat. Halika, ihatid na kita sa bahay. Tara na. Oh, andito ka na sa bahay. Babalik na ako ngayon. Huwag kang umalis. Sean, ngayong gabi, manatili ka sa akin. Okay. Zoe, marami kang guest room pero hindi mo ginagamit. Pinipilit mo akong matulog sa kwarto mo. Hindi ka naman. Balak mo akong samantalahin. Di ba? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sige, aalis na ako. Oy, teka. Natatakot akong mag-isa. Sige, titigil na akong mang-asar sa'yo. Kailangan kong gumamit ng banyo. Nasaan ang banyo? Doon. Ngayon naman. Ano kaya ito? Ang mahiwagang aklat ng medisina. Isang aklat ba talaga ito ng medisina? Ito ay
Pinalalamutian nila ang mga walang kabuluhan, at pinababayaan ang mahahalaga. Ginagawa nilang makintab ang labas, habang ang loob ay nalalanta. Kung nawala ang balat, saan kakapit ang buhok? Ang diwa ng daang paaralan, lahat ng teknik ay bumalik sa iisang pinagmulan. Lahat ng paraan ng medisina sa ilalim ng langit ay nakatala rito. Ang aklat na ito ay hindi ordinaryo. Sean, anong inaantay mo? Zoe, ang iyong buto ng balikat, nasaktan mo ba ito dati? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ang pulso mo ay malalim, mabagal, at mahigpit. Wala pang 4 na tibok, bawat hininga. Ito ay nagpapahiwatig ng matinding lamig sa loob at pag-stagnate ng ki at dugo. Madalas ka bang makaramdam ng antok, pagod, malamig na mga kamay at paa, at gusto mo lang uminom ng mainit na tubig? Ikaw. Kaya mo pa bang malaman yan sa pulso ko? Siyempre. Sa mga nakaraang taon, nakapagkonsulta na ako sa maraming sikat na doktor, at sinubukan ng hindi mabilang na mga lunas. Pero pareho pa rin ako. Pero kagabi, ang aking kondisyon talagang bumuti. Huwag kang mag-alala. Ito ay maliliit na bagay lamang. Tutulungan kita. Tulungan ako. Sinusubukan ba niyang? Gabi na. Paano kung maligo ka muna? Pagkatapos, hintayin mo ako. Sa medikal na klasikong ito, sa lahat ng mga mahimalang doktor, magkakaroon ng lugar para sa akin, si Sean Poe. Ngayong gabi, mabibighani siya sa akin ng tuluyan. Sean, darating ako. Nakatulog ba talaga siya? Hindi mo ba sinabi na tutulungan mo ako? Hindi. Ang halamang ito. Hindi tama yan. Magandang umaga, Ma'am Chin. Magandang umaga. Anong meron? Hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Tatay, sabi mo bumalik si Ethan. Narinig niya, ikakasal ka na. Nag-book siya ng pinakamabilis na flight pa uwi. Malapit na siya dumating. Tatay, anong problema? Baliw na babae. Okay lang si tatay. Hintayin mo ako sa bahay. Uuwi na ako ngayon. Anong problema?
Ma'am, nandito si Ethan Reyes. Zoe, matagal na tayong hindi nagkita. Namiss mo ako? Ethan, Huwag mong sabihin sa akin itong lalaki ang nobyo mo. Ethan. Ethan, ayos ka lang ba? Ito. Ano ito? Wait. Halika dito, pre. Zoe? Siya. Chen ang pangalan niya. Chen, ano ang pangalan niya? Sean ko. Ethan Reyes, panganay na anak ng pamilya Reyes. PhD mula sa Cambridge, dalubhasa sa parmakolohiya ng kanluran. A. Medisinang kanluranin sa ibang bansa. Unong eksperto. Sayan ko. Hindi ko akalain na si Zoe ay pipili ng tulad mo. Oh, wala akong magawa. Desidido na siyang pakasalan ako. Sa 2 araw, magiging asawa ko na siya. Ethan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang kamay ko. Oh, tama. Kailangan pa ng kasal namin ng abay na lalaki. Bakit hindi ikaw na lang? Tisk. Papel lang yan. Hindi ko sinabi. Nasusuko ako kay Zoe. Ethan, gusto ko talaga siya. Si Sean at ako ay talagang magpapakasal. Ang galing mo. Alam mo pa, sa harap ng karibal, nailigtas ang mukha ko. Ayos ka lang? Okay ka lang? Buisit? Itong lalaki. Anong ginawa niya kay Zoe? Zoe, ang pangarap mo nung bata ka ay pakasalan ako. Naalala mo? Alam mo, noong bata pa tayo iyon. Noong bata tayo, kumakain ka rin ng kulangot. Hoy, tigilan mo yan. Kung hindi ko ginugol ang ilang taon na ito sa pag-aaral ng medisinang kanluranin sa ibang bansa, hindi mo mapapakasalan si Zoe. Sayang. Ngayon, tuwing gabi, ang nagpapainit ng kama niya ay ako. Nagpapainit ng kama niya? Ikaw kay dalawa? Oh, so sa inyo, hiwalay ba ang kama ng mag-asawa? Traditional si Zoe. Imposibleng siya ay bago ikasal. Pre, tigilan mo na ang paglolo ko. Asawa ko siya. Sa 2 araw, darating na ang sanggol namin. Imposible. Hindi man lang ako pinapahawak ni Zoe sa kamay niya. Paano siya? Sa kanya? Sean, tigilan mo na ang pang-aasa sa kanya. Ethan, hindi maganda ang pakiramdam ng tatay ko. Balak naming bumalik. Pwede akong sumama sa inyo. Pwede rin akong tumulong sa pag-aalaga sa kalusugan ni Tito Chin. Bantayan ang mga bagay-bagay. Pre? Umuwi na kami ng asawa ko. Kailangan pa ba naming isama ka? Masyadong magiging abala para sa iyo. Ethan, ikaw, bumalik ka na. At ito si... Siya ang assistant ko, Micaela Santos. Oh, Micaela Santos. Parang walang pantalon. Wow. Ang astig ng pangalan na yan. Ethan, anong ibig sabihin niya? Sean, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi naman ako nag-uusap ng walang kwenta. Pasensya na. Ang nobyo ko, hindi niya sinasadya. Pwede mo akong tawaging Micaela, Binibining Chin. Sana makatrabaho kita. Ang ganda nitong villa. Probinsyano, ito ay normal lang para sa mga mayayaman. Ikaw, Maligayang pagdating, Miss. Binibini. Katie Walali, kamusta ang tatay ko? Ang tatay mo ay na-diagnose 2 araw ang nakalipas na may biglaang pagdurugo sa utak. Ito ay kritikal. Napakasama ng lagay niya ngayon. Ano?
Isang bagay na ganito kalaki, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ayaw ng Panginoon na gambalain ang iyong trabaho, kaya Zoe, may experience ako sa ganitong bagay. Siguro ako. Zoe, Tatay, huwag mo akong takutin. Zoe, ikaw, bumalik ka na. MMHMM. Tatay. Tatay. Tatay, gising. Tatay. 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 Katie, wala. Tawagan mo ang doktor. Bilis, iligtas ang tatay ko. binibini ang sakit ng amo. Sabi ng lahat ng sikat na doktor walang lunas. Tatay. ang mga tunay na tanda ay lumilitaw. Ang kanyang espiritu ay umaalis. Malapit na ang kamatayan. Tatay, mangyaring gumising ka. Zoe! Zoe! Hayaan mo akong tingnan! Zoe, ang kalagayan ng tiyo ay mas malala kaysa sa inaasahan ko. Gayunpaman, maaari ko itong subukan. Hanggat may iligtas mo ang tatay ko. Anumang hilingin mo, papayag ako. Huwag kang mag-alala. Mikaela, dalhin mo ang aking kagamitan dito. Anong ginagawa mo? Ang tiyo kalagayan ay kritikal. Kailangan niya ng agarang lunas. Wala siyang biglaang pagdurugo sa utak. Zoe, maililigtas ko siya. Ikaw, Ang pulso mo. Sa isang sulyap, nakita ni Sean ang aking sakit. Siguro, kaya niya talagang gamutin ang tatay ko. ikaw? Sinusubukan mo bang patayin si Tio Chin? Ethan, hayaan mo siyang subukan. Anong sinabi mo? Umalis ka sa tabi. Parang kulog ang bagsak ng mga karayom. Pinapaamo ng mga akupoint ang dragon at tigre. Sean Ko! Tigilan mo na! Ethan, ano ang ginagawa niya? Lahat umatras. Ang mga gintong karayom na ito walang sinuman ang makakabunot sa kanila. Inilagay ko ang 3 karayom na ito sa Yintang, Shenting Points. Sa loob ng 10 segundo, magigising na si Tito. Sean, talaga. Ko, ganyan ba ang pagligtas mo sa isang tao? Tigilan mo na yan. Papatayin mo siya. Tatay. Tatay. May mali! Sean, anong nangyayari? Bakit ganito ang tatay ko? Maghintay lang ng kaunti pa. Zoe, hindi mo dapat pinayagan ang isang tagalabas na magligtas kay Tito Chin. Tatay. Mangyaring gumising ka. Tatay. Umalis ka dyan. Nasayang mo ang golden hour. Kaya mo bang panagutan? Huwag mong bunutin ang mga iyon. Tatay. Anong nangyayari? Gino o pakiusap, gumising ka. Paano nangyari ito? Sinabi ko sa iyo na huwag bunutin ang gintong karayom. Bakit ka naman ganyan kapabaya? Ikaw! Pinatay mo si Tito Chin! Mamamatay tao siya. Paano nangyari iyon? Posible bang ang tatay ko? Ethan, nakikiusap ako. Iligtas mo ang tatay ko. Zoe, peking doktor siya. Bakit ka nakikiusap sa kanya? Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagsugal ang buhay niya. Tatay. So, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Tito. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Ihanda ang defibrilador. Siya. Epinephrine,
1 miligramo, iturok sa ugat, ihanda ang defibrillator. Ethan, wala na ang matanda. Ikaw, anong sabi mo? Ituloy, 200 Hz, unang shock. Shock? Hz, ikalawang shock. Ethan, hindi mo na kaya. Umalis ka. Ethan, kung magpapatuloy ka, masisira ng malala ang pag-andar ng puso ng pasyente. Miss Micaela. Ano ang ibig mong sabihin? Miss Yana, ang tatay mo ay wala ng pag-asa. Ang patay ay hindi na maibabalik. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pakikiramay, Miss Yana. Tatay. Gising. Tatay. Pakiusap. Gising. Tigilan mo na ang pag-iyak, may paraan ako. Pinatay mo ang matanda. Sabi ko, kaya ko na siyang iligtas ngayon, ano ang magagawa mo? Hindi ito ang oras para sa iyong kalokohan. Sinabi ko sa iyo, kaya ko siyang iligtas. Ikaw? Kung kaya mong iligtas ang matanda, ako, Micaela Santos, ay magiging alagad mo. Hindi. Wala akong suot na pantalon. Mang-istorbo ka sa iba. Sabi. Tatlong karayom ang nag-aayos ng langit at lupa. Isang hampas, bumalik sa pinagmulan. Ito ang tatlong kapangyarihan na bumabalik sa isang pamamaraan. Tayo. Sean Coe, hindi mo ba talaga akalain na ang ilang walang kwentang karayom ay makakapagbalik ng patay, hindi ba? Ang iyong paggamot, hindi naman karapat-dapat tawaging gamot. Ang pamamaraan ng gintong karayom ay naipasa sa loob ng 1,000 taon. Paano mo ito bastusin ng ganoon kadali? Sige. Kung gayon, sabihin mo sa akin bakit hindi pagising si Tio Marco. Dahil sa iyo, binunot mo ang mga karayom kanina ng walang pahintulot, nagdulot ng pagbaliktad ng tsinang matanda na naglagay sa kanya sa halos mamamatay na kalagayan. Ang isang mangmang na doktor ay pumapatay ng tao nang hindi kailangan ng kutsilyo. Ikaw, Ethan, iniinsulto ka ba niya? Ang tatlong karayom na ginamit ko kanina ay naibalik na ang sigla ng matanda. Sa wala pang 10 segundo, magigising siya. Di talaga. Amen. daya-dayaan. Patay na si Marco de la Cruz. Kahit isang Diyos ay hindi siya maililigtas. Tayo, sa wakas nakabalik ka na. Tatay, nagising ka na sa wakas. Juano. Nangyari? Maaaring ito ay ang maalamat na teknik ng muling pagkabuhay? Si Marco de la Cruz ay bumalik sa buhay. Ang kanyang puso ay malinaw na tumigil sa pagtibok. Ethan, maaaring ito ay ang tinatawag sa medisina, maling pag-recover? Tatay, natutuwa akong nagising ka. Zoe, paano kung suriin ko ang tatay mo? Sige. Paano nangyari iyon? Sean Coe, talagang nailigtas mo siya. Ethan, ano ang problema? Wala, Tito Marco, ang iyong pulso. At tibok ng puso ay matatag. Siya ay talagang kahanga-hanga. Tatay, iniligtas ka ni Sean. Salamat sa pagligtas ng aking buhay upang makita si Zoe muli. Tito, ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Ang aking anak na babae ay may magandang panlasa. Nakakahanap ng isang dakilang tao tulad mo. Ngunit, ang aking puso ay medyo may kakaiba pa rin. May isa kanina na nagbigay sa iyo ng hindi tamang mataas na boltahe na shock. Nagdulot ito ng pinsala sa iyong kalamnan ng puso. Hoy, tigilan mo naman, nahimik ka na. Sumusunod ako sa standard na pamamaraan.
Nagsasabi lang ako ng mga katotohanan. Bakit mo ito personal? Ethan, bakit ayaw mong aminin? Malinaw na binalaan kita. Anong kinalaman mo riyan? Manahimik ka. Tatay. Tatay. Ito ay isang klasikong senyales ng pinsala sa puso. Sean, pakiusap iligtas mo ang tatay ko. Ang pulso na ito ay mahina at mabagal. Hoy, ako, hindi ko na nararamdaman ang sakit. Kunin ang gamot. Ano na naman ang ginagawa niya? So, ito ang ipinagawa ko kay Tio Lee kanina. Ang reseta na ito ay nagpapalusog sa meridian ng puso, isang dosis araw-araw. Sa loob ng 3 araw, magsisimula ng gumaling ang tatay mo. Sean, paano ko ba kayo masusuklian? Wala yon. Painumin mo muna ng gamot ang tatay mo. Tay, halika dito. Anong ginagawa mo? Sue? Naniwala ka talaga sa kalokohan niya? Ito ay lason. Huwag mong inumin. Pakisabi nga sa kanya, ang tatay ko ay iniligtas ni Sean. At ikaw, Isa lang siyang manggagamot na nananakit. Sa ilang mumurahing karayom, tinutusok-tusok lang ng basta-basta. Iyan ay mga daya ng isang albularyo sa baryo. Tumahimik ka. Ang nagligtas sa akin ay si Sean ko. Hindi ka bihasa sa medisina. Kaya manahimik ka na lang at bumalik ka sa pag-aaral. Tito Marco, bakit mo naman pagdududahan ang kakayahan ko? Doktorado ako galing Cambridge. Punong propesor ng makabagong medisina. Ethan, peke ang mga credential mo. Pinalaki lang. Ikaw! Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kumpara sa kung sa inyong medisina, ikaw ay parang palaka sa ilalim ng balon. Ang galing ng medisina ni Sean. Muntik mo na akong lokohin. Wala kang pag-asa. Akala mo talaga na siya ay mas profesional kaysa sa akin? Isang basurang tulad mo ay naglalakas loob na hamakin si Sean. Tinulak mo ko. Sasaktan din kita, sasabihin ko sa iyo. Ang tradisyonal na gamot ng Sina ang pinakamahusay. Peke kang doktor. hindi ba sila magkakampi? Mga guwardiya, pwede na kayong umakyat. Bini-bini. Alagaan mo siya para sa akin. Oh, huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Micaela, ikaw ay... Magpakilala ulit ako. Ako ay ang tagapagmana ng Sakura Pharmaceutical Group. Sakura Pharmaceutical. Isa sa namungunang 3 kumpanya ng parmasyutiko sa mundo. Mukhang hindi lang ang aking magandang mukha ang habol niya, kundi mayroon din siyang ibang motibo sa tradisyonal na gamot. Sean, ang galing ng iyong medisina. Gusto kong maging alagad mo. Gusto mong maging alagad ko? Basta turuan mo ako ng iyong mga kasanayan. Pwede mong gawin sa akin ang kahit anong gusto mo. Sinabi mo yan. Kahit anong gusto ko, ha? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ay, ikaw, sinusubukan mong nakawin ang aking mga kasanayan, ha? Sean, bakit mo ako sinaktan? Mula pa noong unang panahon, kayong mga Hapon ay sapat na ang ninakaw sa amin. Alam kong mali ako. Pakiusap, tigilan mo na ako. Ako, Sean, talagang hinahangaan kita. Tama na. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Ako, Sean ko, hindi makikipagsabuatan sa inyong mga Hapon o bababa sa inyong antas. Bukod dito, may asawa na ako. Umalis ka dito, umalis ka sa ating bansa. Sean, wala ka bang kahit anong nararamdaman para sa akin? Ano ang kulang sa akin kumpara kay Miss Yana Lim? Nandoon ang pinto. Aalis ka ba ng kusa o kailangan kitang paalisin? Sasaktan kita.
mabuti. Ang pamilya nating De La Cruz ay talagang pinalad. Pinagpala ng langit ang pamilya De La Cruz na nagkaroon ng napakagandang manugang. Tito, pasensya na. Bakit tito pa rin ang tawag mo sa akin? Dapat tatay na ang tawag mo sa akin. Tatay. Si Sean at ako ay hindi pa kumuha ng marriage license. Hindi pa kumuha ng lisensya? Hindi pwede iyon. Kung ganoon, walang mas magandang panahon kaysa ngayon. Kayo dalawa, pumunta na kayo ngayon. Tara. Ang kulit mong anak. Itong huli, kung hindi ka kumilos ng mabilis, may ibang aagaw sa kanya. Tama si tatay. Ang galing-galing na lalaki. Ako, Zolchin, hindi kailanman bibitaw. Zoe, saan tayo pupunta ngayon? Ano sa tingin mo? Para kunin ang marriage license, syempre. Tara, kunin na natin.